Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. So dito sa lesson 8, yan, tapos na yung flood era, post-flood na. Yung covenant ni Noah, significance ng rainbow, table of nation, yung three sons na yan, yung Pangea, tatalakayin natin yan, and typological of Jesus Christ. So after the catastrophic flood, humanity enters in a new chapter of history. God establishes a covenant with Noah, setting the foundation for divine-human relationship, the repopulation of the earth, and the dispersion of nations. So this lesson explores the theological significance of these events and their connection to biblical typology, geography, and Christology. So naniniwala tayo sa covenant ni God kay Noah na ito ay pakikipagtipan, na yung unang tipan kay Adamic ay natapos na. And then another covenant ito. So unlike later covenant ay conditional. Example yung Mosaic covenant. Pag sinabi mong covenant, yun nga, unilateral ano yan na covenant. God commits to never destroying the earth by water again, regardless of human behavior. So unilateral yon. So God command to multiply and subdue. So God reiterates the command given to Adam, parang ni-review. Be fruitful and multiply. So Genesis 1:28. Same sa binanggit sa Genesis chapter 9, verse 1. However, there is a shift. Fear that dread will now characterize humanity's relationship with animals. In Genesis chapter 9, verse 2. Ano yung shift fear na yan sa Genesis chapter 9, verse 2? Let me read lang ito. O yung sabi, and the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, upon every fowl of the air, upon all that move upon the earth, and upon the fishes of the sea. Into your hand are they delivered. So yun yung sinasabi dito na uh, dread, fear. Sa ano po yan, sa Hebrew, ang ibig sabihin na dread of you ay terror or pagkadismaya upon every beast, every living creature. Kung babasahin natin po yan sa Tagalog para mas maintindihan natin, sabi niya dito, at ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa, bawat ibon sa impapawid, lahat ng umusad sa lupa, isda, dagat, ay ibinibigay sa inyong kamay. So yun. And sa chapter 9 verse 3, it signifies a new relationship, yung eating ng meat. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain nyo. In Adamic era, ang pagkain lang na binigay ng Diyos sa panahon niya ay herbs or any fruit na bunga ng tree. Pero nitong panahon na ito, hinayaan na ni Lord na maging carnivore ang tao. So may basbas. O sige, pwede na kayong kumain ng karne. Pero nung panahon na ni Moses, in-indicate ng Lord kung anong karne yung malinis at saka ang tawag doon, malinis at saka hindi malinis. Yan. So may bagong relationship sa human and creation pagdating doon. And number 3, sanctity of human life. God institutes the principle of capital punishment for murder in verse 6. Ang sinasabi doon ni ang magbubuo ng dugo sa tao sa magitan ng tao ay mabuburi ng kanyang dugo sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. So it affirms na ang tao against sa tao hindi talaga pwedeng maglaban. At kayo'y magpalaanakin at magpakarami. So be fruitful and multiply. Yun na nga yung word na yun. Magsilago kayo ng sagana. Magsidami kariyan. So nagsalita ang Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak kasama niya na sinabi, at ako, narito ang aking pinagtitibay, ang aking tipan. This is my covenant. Sabi niyang ganun. Na sa bawang nilikha na may buhay, kasama nyo, mga ibon, hayop, lahat ng umuusad.
Sa lahat ng lumunsad sa sasakyan pati sa bawat ganid ng lupa, aking pinagtitibay ang tipan sa inyo na hindi ko nalilipunin lahat ng laman sa magitan ng tubig ng baha. So yun yung tanda na sinasabi dito, ang aking baghari ay nilalagay ko sa alapaala. So yun po yung ano po, yung significance ng rainbow ay universal sign of mercy. It is a visible sign. Kaya sino bang, ang hirap talaga na hindi ka maniwala sa Diyos ano pag nakita ka ng rainbow. It always uh, give our mind to reflect what God had did. Catastrophic ano talaga nung yung mercy ng Lord na may niligtas pa siya at tayo yung mga bunga doon. So, yan talaga yung isang ano sign ng Panginoon, literal na physical na nakikita natin. So it serves a visible sign of God's universal grace to all people, regardless of righteousness or sin. So yun yung common grace na tinatawag. Ang Diyos, binigay niya ang araw at ang ulan sa lahat ng tao, mabuti o masama. That is common grace. So it reminds humanity that divine judgment will not always be executed through total destruction. And ang symbolism niyan sa biblical theology is covenant of faithfulness, na faithful si Lord na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabobaha ang buong mundo, 'di ba? And sabi dito, the rainbow appears around God's throne. Meron din sa Revelation chapter 4 verse 3. It indicates His mercy in judgment. Kaya ang mercy seat na tinatawag doon ay yung trono ng Diyos sa langit. And it typifies also of the Lord Jesus Christ. Jesus is the ultimate mediator of a great covenant. Hebrews chapter 8 verse 6. Bringing peace between God and man. Dahil yun na nga yung simbolo na, sige, kapayapaan ipagkakaloob ko sa inyo. Ngunit, wala ang divine peace ng tao, wala ang divine joy ng tao kung wala kay Kristo. Dahil ang bunga ng pananampalataya kay Kristo ay bunga ng banal na espiritu, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen po ba? Amen. So dito naman sa Table of Nations, Genesis chapter 10, from three sons to all generation. So ito, i-open lang natin saglit para makita natin. Yung mga inscription nung or mga proof ng ito yung una, archaeological site na dito daw possible talaga nagland ang Ark ni Noah. Ito ay mismong sa Mount Ararat. Kaya yung salitang Mount Ararat ay existing pa rin. At ito nga yun. So, Hugis Ark. Pero actually, mas malaki ito kesa sa ano ng Ark. No? Kaya possible, nag-erode. Wala na yung kahoy dyan. Pero merong part ng lupa dyan na may mga linya-linya na carbonate, may carbon. Na yung linya na yon, tas walang carbon dito, may carbon na naman, walang carbon. Ibig sabihin, bumagsak yung kahoy and nag-create siya ng mga lines. So, si Dr. Wyatt ang alam ko na naka-discover dito at nag-aral, pati yung carbon dating niya, pati yung mga elements na nakapaligid diyan. At actually, meron ding tinutukoy na bato na yun yung possible na ginamit daw na angkla. So yun yung ano yung tablet na yun, nakita natin kanina, yun yung clay tablet ng Epic of Gilgamesh na meron tinutukoy doon na nagkaroon talaga ng flood. Ito, iyon, yan. Ito yung Epic of Gilgamesh. Okay. Yan, nagpatalastas pa. So, meron na tayong copy nito. Pag-aralan nyo na lang, i-click natin, pakinggan natin. So, i-upload ko kasi ito sa YouTube at ayaw kong lagyan ng sound kasi ma-strike out tayo. Maano tayo. At how Noah's flood reshaped the North America. Yan, may tinutukoy din dito na Genesis history. You need to watch this for asynchronous learning. At meron din sa Greece na sa tuktok ng bundok, paano nagkaroon ng seashell dyan? So ito yung lugar. At may mga
feature actually na pwede nyong i-search na meron talagang mga seashells. Ito yung YouTube account na may fossilized seashells sa Rhodes, Greece, which is 1,200 meters ang kanyang, ang tawag doon, water or sea level, above sea level. Kaya mataas itong Rhodes, Greece. At gaano kalalim or ayan, 1,200 meters ang maximum elevation sa sea level. At dito rin sa Pilipinas, meron ding kabundukan pero meron siyang mga seashells. Ito, mga seashells po yun actually. Ayan po, ang dami Paano napunta yan sa bundok? So, ibig sabihin talaga na may one point talaga na ang Pilipinas lubog siya sa tubig. Or talagang displaced ang Pilipinas from one grand landmass na tinutukoy. So, yan. At meron din mga modern interpretation na nagsasabi na, ayan nga, yung Epic of Gilgamesh kasi, ang nakalagay doon na sukat ng arc sa Epic of Gilgamesh ay cubic or pa-cube. Pero ang Ark of Noah ay para-rectangle, which is, kung paniniwalaan natin na cube talaga ang itsura ng ark, ayon sa Epic of Gilgamesh, mga kapatid. Ito, tignan natin dito. So, ito, meron ditong illustration na yan yung Epic of Gilgamesh. Meron dito yung itsura ng, yan, sinasabi nila na yung possible ay UFO daw yun. Ayun, ayan. Ganyan yung sa Epic of Gilgamesh. At meron din dito sa YouTube nag-experiment niyan. Kasi kung ganyan ang itsura ng ark noon, at tanggalin natin yung idealist na na UFO ito. Meron nag-experiment niyan. Levels. Doesn't look like a very seaworthy craft, does it? The book of Genesis has it at 6-to-1 ratio, 450 feet by 75 by 45 feet high, 3 levels, and again, it looks like an oil tanker, built like an oil tanker. Let's do this one first. Ayan, ganyan yung nila. Genesis. So nagkaroon ng flood test yan tingnan natin. Nasaan banda? Oh, there's some rough seas coming up here. Look at that. You can turn this thing almost 90 degrees and it does not tip over. Whoa! Let's take a look at the Gilgamesh epic version and see what happens. You ready? Oh! Those poor animals inside? We didn't even get any wave action going. All right, let's do some wave action. Ah! All right, let's kind of touch it like we did the other. Oh! Are we treating this fairly? Is this an honest experiment? So which is superior? The Gilgamesh epic, even though it's 350 years older? Or sabay-sabay ay lumalago tayo. Kaya sinasabi nila, kinopya lang ni Moses kung ano yung nasa Epic of Gilgamesh. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa mobile Bible School, abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo.
which they're actually plotting out the mathematics of how these higher dimensions are constructed and what they look like. It is called a tesseract. A tesseract is a cube within a cube. So it's possible that the cube that was referred to in the original Epic of Gilgamesh could be describing a Stargate portal that used this type of hyperdimensional geometry as a way to ensure that Utnapishtim and all the animals and the people that he saved wouldn't be here on Earth at all. There are flood myths all over the world, not just in the Bible. You can find them all throughout South America. You can find them in Native American traditions. You find them in the Celtic traditions. The legend of the Ragnarok, the deluge. It's in Asia. Native Africans have flood myths. So the story of Noah is not an isolated event that only happens in the Bible. It's part of a bigger story. The oldest documented flood myth is the story of Utnapishtim in the Epic of Gilgamesh. The ancient Sumerian tale was discovered on a series of clay tablets dating back thousands of years. Utnapishtim has a story which is almost identical to the story of Noah. There's only a few slight differences. In the Utnapishtim story, the beings that spoke to him and warned him about this spoke through the walls of his house. And his house then became the craft that was used to evacuate. Like Noah, Utnapishtim collected every type of animal in anticipation of the flood. But could it have really been possible to collect every type of animal and fit them all in a single craft? Or might the Ark have been a metaphor for another, much more advanced and extraterrestrial form of transportation device? Na nangyari doon. Actually, ang dami. And let me include also here, kulang ito eh. Kulang pa itong research ko niyan na hindi pa nailagay dyan lahat. Let me refurnish this one. Pero at naglagay na rin po ako sa atin pong GC nitong copy nito, kaya huwag kayong mag-alala. May copy na po kayo niyan. So, Three Sons of All Nation, mula lang sa tatlo, kumalat sa buong mundo. So, kung paano man ay binanggit sa Genesis chapter 10 yung pagkaka-disperse nila. Okay, yung son ni Shem. Kunin natin dito. Yan. Son ni Shem, siya yung mula si Israel, Arabs at saka Assyrian, etc. Kaya ito yung mga nasa Middle East, mga Arabic, Israelis. Yan. Son of Shem yan. Si Ham naman, Canaan, Egypt, and Africa. Ang ibig sabihin ng Ham ay burnt or sunog. Kaya possible talaga mga ano po yan, mga black person or hindi basta hindi puti. Kayo manggi, possible. Pero itong Japhet, ito yung na-link sa Indo-European nation at ito yung possible na pinagmulan ng mga Pilipino rin, mga other parts ng Asian. So, Japhethites. And may mga part din na punta or tumawid sa American. Kasi ang Japhethites or Japhet, ibig sabihin ni hunter. So, hindi sila nananatili sa isang lugar. They go from one place to other. Ang mga nanatili diyan talaga, itong mga Semitic na tinatawag. That's why, pag sinabi mong Semitic language, ito yung ancient language ng Israel, Arabic, yung mga Semitic languages ang tawag dito eh. Pati yung Aramaic. So they are called Semitic language. That's why na-preserve ito talagang line ni Shem dito sa lugar na yan. Okay. At itong si Japhet, yun nga, siya yung tawid ng tawid. At dito, pinapakita na before yung pre-flood ay merong supercontinent na tinutukoy nga itong Pangaea. And in example ko na lang din itong mga ancient na mga supercontinents na tinatawag noon.
ito ay sa scientific, pero mas marami talaga dito bumabagsak. Pangea, tas nahati sa dalawa, Gondwana and Lauricia, tas ayan, nahati. So sa scientific perspective, nabanggit ko na ito noon. Sabi sa Genesis chapter 1, and God gathered waters in one place. Therefore, pag nasa isang place lang ang water, ang conclusion nito, ang land, one place din. Kaya pinangalanan yun ng tao at mga scientists na Pangea. At sabi sa Genesis chapter 10, verse 25, in Peleg's days, the earth was divided. And ito ang nakakatuwa. Ang ibig sabihin ng Peleg ay divide. So, ayan. Some interpret Peleg's division metaphorically referring to dispersion of people rather than physical separation. Pero mas maraming naniniwala na it could be referred to the breaking apart of landmass. As in, meron pang napanood ko na isang pag-aaral na it is possible talaga na sobrang catastrophic nitong dispersion ng landmass na ito, na nangyari lang ito in the span of 1 day or 1 month na gumalaw talaga siya. Kaya nung nabuksan yung tubig sa ilalim ay nagkawatak-watak itong tawag dito, itong earth. Or possible na nakakatawid pa rin sila. Ayan, parang ganito, ito. So may mga bridges pa rin nung panahon ni after ng pre-flood. So ito ay pre-flood. So after ng flood ay medyo dikit-dikit pero medyo watak-watak. At natuluyan nitong nagkawatak-watak nung panahon ni Peleg. So nagkaroon daw ng dispersion o separation. At ang tatay ni Peleg ay si Heber. At yung salitang Heber, doon nagsimula yung salitang Hebrew. And possible na panahon ni Heber at saka Peleg nagkaroon ng Babylonian dispersion ng languages. That's why yung mga lahi ni Heber, nung nanganak siya kay Peleg, na-divide tayo, iba na yung language natin. Ako na ang pinaka tatay ng language na ito. So lahat ng clan nila ay iba ang language. So sila yung mga Hebrew. Yun yung ibig sabihin kasi ng Heber. At basahin natin yan para makita nyo. Chapter 9, chapter 10 tayo. So basahin nyo na lang po ito, no? Ipaprint nyo po. Yan. Ito po ang ibig sabihin ng Japhet expansion or enlargement. Enlarge the place of your tent. Yung salitang enlarge yan ay Japhet sa Hebrew. Then people of the isles or Goyim. So descendant of Japhet, ang isa sa mga anak ni Japhet ay Goyim. So nations or Gentiles. Kaya ang Japhethites, they are the Gentiles. So Ham line, ito yung line ni Ham. Then isa sa mga anak ni Ham ay si Nimrod. Ayun nga, ibig sabihin ay rebel or rebellion. Pag-aaralan natin yan, isa pang class. Hirit tayo ng isa pa. Chapter 11 lang pag-aaralan natin. So isa sa mga anak niya ay itong Egypt, Misraim. Which is maraming nagsasabi na ang Egyptian ay hindi siya talaga mapuputi. And sila yung mga, ang original dito yung mga black people. Kasi yung hugis ng, ang tawag dito, yung Sphinx, ayan, ay naka-form sa hugis ng mga African. Yung kanilang face shape ay kasing shape ng Sphinx. Kaya sinasabi nila na ang mga sinaunang tao sa Egypt
ay itong mga black people. So dahil sila ay nasumpa, kasi ito nga nung pinagtawanan nga 'di ba si Noah, then sinumpa siya na magiging katulong lang sila ni Kanaan, magiging katulong lang ni Shem. So naging slaves yung mga black. Yun yung possible na theological implication niya talaga. Kung bakit naging ang mga black slaves. So yan yung person ni Shem. That means renown or name, and it typifies or connected into the name of the Lord Jesus Christ, which is the name above every name. Sa panahon ni Shem, then may renown doon, and he's Jesus Christ. So ito yung Eber. Eber is the ancestor of Hebrews, meaning one who crossed over. Abraham obeyed and went looking for a city foundation. So yan, Jesus is the greater than Abraham. At basahin natin yung salitang Eber dito sa Bible. I-take note nyo. Genesis chapter 10 verse 21. Okay, type natin dito. So, gamitin natin yung blue letter. Genesis chapter 10 verse 21. To. Unto Shem, the father of all the children of Eber, brother of Japheth. And sabi dito, itong si Eber ay verse 24. Sela begat Eber. Eber had two sons, si Peleg. For in his days the earth was divided, and Hoktan. So yon, Peleg, si Eber. So yun yung tinatawag. At earth divided, so ibig sabihin hindi world was divided kundi earth. So physical earth yung na-divide dito. And possible na sumabay din dyan sa division na yan yung languages. Father of all children of Eber. So yun yung pinagmulan ng Hebrew. At may sinasabi sila na after nitong Pangaea, maiipon na naman daw at magkakaroon na naman ng mga bagong continents. To be ito, to be. Hanggang ngayon hindi pa nangyayari. Sabi nila. So typology of Jesus Christ. Noah was a type of Christ. Alam na po natin yan. Noah was a righteous man who preserved life during the divine judgment. Ito po yun sa 1 Peter chapter 3 verse 20 to 21. Humiling ako kanina ng verse about sa yung dilubyo, pero 2 Peter chapter 3 verse 10 naman, sabi po ni Pastora Ruby. Thank you po. And the ark symbolizes the salvation in Christ, just as Noah's family was saved in the ark. Believers are saved in Christ. Amen. And the flood as baptism also, it connects the flood to Christian baptism, emphasizing the death to sin and new life in Christ. And the rainbow as a symbol of Christ mediation or tawag doon mediate, tagapamagitan. Ayan. Just as the rainbow signifies peace after judgment, Jesus is the mediator of peace between God and humanity. Ephesians chapter 4 verse 4, chapter 2 verse 14. So ito na yung ating pinaka ultimatum or conclusion. The catastrophe session, yung 5 to 10. We explored the pre-flood world and the flood narrative and post-world. Bigyan ko na lang kayo ng copy nito. Ilalagay natin din ito sa website. And the true ark and the eternal covenant. Yan, nabanggit natin kanina. Si Noah's ark, si Jesus Christ. Yung flood judgment, yung judgment ng Diyos, but we will be saved from that judgment. And the table of nations. Ito, ang ganda nito. The unity of all people in Christ, reversing the effect of sin and division. Kung sa nation, may division, kay Christ, may unison, may unity. Amen? Kaya, saan tayo pipili? Siyempre, sa Panginoon na.
At yung mga naniniwala naman sa rapture or catching up or caught up, sinasabi na aangat tayo with Christ in the clouds tulad ng pag-angat ng ark at nagkaroon ng dilubyo dito sa lupa, which is yun yung tinatawag na tribulation. Kaya pag nakay Kristo ka, kasama tayo sa mga makakatch or makakot up. So dito sa ating meron akong Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa sa kaluwalhatian ng Diyos. sinama ko na rin dito po sa ating handout yung analytical study ng Genesis 11 verse 4. Na-post ko to sa pastor's notebook. At ibinigay ko na rin po dyan. Parang kasama na sa screen natin sa handout. So, yun. As Noah's Ark provided temporary salvation, Christ provides eternal salvation. Just as Noah and his family passed through the waters into a new creation, we, through Christ, pass from judgment to redemption, from death to life. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Amen. Praise the Lord. Kaya purihin ng Panginoon. To God be the glory. Hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa